welcome to our 10:65 daily devotion. Ako po siya isang Gomez from batch 3. At ang topic po na tatalakayin natin ngayon ay ano ang pinagkaiba ng grace at mercy. Ngayon po ang ating pag-aaralan ito po sa Luke chapter 6 verse 36. At buksan po natin yung ating puso sa mga lang salita ng Diyos. Kaya sabi dito na, be merciful just as your Father is merciful. Kasi sa Tagalog, may sabi na, maging mahabagin kayo tulad ng inyong ama na maging mahabagin kayo tulad ng inyong ama na mahabagin. Teaching number 1, we are saved by the mercy and grace of God. Tayo ay niligtas dahil sa awa at biyaya ng Diyos. Wala tayong kakayahang iligtas ang ating sarili mula sa kasalanan. Ngunit dahil sa habag at kagandahan ng pag-Diyos, ay kanyang pinabos ang awa ng Diyos ang hindi natin tayong bayaran o pagpabago. Ito ay kanyang malayang pinagkaloob sa atin sa kabila ng ating mga kasalanan. Teaching number 2, we can appeal to God who is rich in mercy. Maaari tayong lumapit sa Diyos na puspos ng Ama. Hindi natin kailangan malapit sa Diyos kapag tayo nasasaktan, nagkasala o nakakailangan. Ang Diyos ay hindi tulad ng tao na madaling mapuno ng galit o pag-usga. Siya ay isang ama na laging handang umunawa, magpatawad at ibigay ng panibagong pagkakataon. Teaching number 3, we have an obligation to show mercy to others. May pananagutan tayong ipakita ang awa sa kapwa. Ang awa na tinanggap natin mula sa Diyos ay hindi dapat manatili lamang sa atin. Inaasahan ng Diyos ay kanyang ipasa natin sa iba, sa mga nagkasala sa atin, sa mga mahihirap, sa mga pinandidirihan ng mundo, at sa mga nangangailangan ng pag-unawa at kabutihan. Application number 1, align your life with God's merciful nature. Sa isang buhay ayon sa mabahaging kalikasan ng Diyos. Sa araw-araw natin pamumuhay, dapat tayo maging larawan ng habag ng Diyos sa paraan ng ating pananalita, pagkilos at pagtrato sa iba. Nakita natin ang kabutihan hindi lang sa mabuti, kundi lalo na sa mga taong mahirap mahalin. Application number 2, apply mercy when treated unfairly. Ipakita ng pagkait sa gitna ng kawalang katarungan. Kapag ikaw ay nakaranas sa hindi makatarungang pagtrato, ito yung mga paninirang puri, pang-aaki at pang-iusap. Ang tugon mo dapat ay hindi pag-ibig, kundi awa at pagpapatawad dahil ang pinakita ng Jesus sa Diyos. Hindi ito kahinaan, kundi lakas na mula sa Diyos. Application number 3, appeal to God's mercy and grace. Sa mga panahon na tayo ay nadadapa, nangyayakap, o naliligaw, tumawag tayo sa habang ng Diyos. Siya ay hindi natatawa sa atin. Ang awa niya ay lagi sariwan ng umaga at ito ang lakas sa atin upang kumamang